Scoop 4.41. Napahanga ako sa flooring na discover na ito. And after this is my selections from aming the kapitbahay TikTok. mga mommy nung nakita nilang pininturahan namin ang sahig ng aming garahe. Pero yun nga nung nalaman nila mga mommy na rubber base yung ginamit naming pintura at nakita nila sa personal na maganda, nagkaroon tuloy sila ng idea na pwede nila itong gawin sa kanilang bahay. At pinicturan pa talaga yung lata ng pintura na Isang ID ginamit. lang, pwede ka na kumuha ng passport. Yes, tama ang narinig mo. Isang ID lang pwede ka na mag-apply ng passport nationwide. And good news, madali mag-apply ng passport appointment. Message mo lang kami sa aming official page, DFA Online Passport. Assistance by First RM Travel and Tours and kami na. Bahala mag-process ng appointment mo. Ilan sa mga nakakuha ng passport dahil sa tulong namin ay posted below. Ano pang hinihintay mo? Message us so we can assist you to get the earliest date in the nearest branch near you. Thank you. Nabalitaan nyo na ba na pwede nyo lang gamitin ang pangalan nyo sa pagkadalaga sa Philippine Passport kahit kasal ka pa? Ito ay ayon sa batas na the Republic Act No. 11983 o the New Philippine Passport Act. According sa batas na ito, pwede mo nang gamitin ang pangalan mo ng pagkadalaga basta kumpleto ang documents mo. Take note, isang beses mo lang pwedeng gawin ito. Ang mga documents na kailangan mo ay PSA-issued birth certificate, PSA-issued marriage certificate, notarized affidavit na may nakasulat ng intention para magamit mo ulit ang maiden name mo, latest passport at any government issue ID na may nakasulat na maiden name mo. And kung byuda ka naman, idadagdag mo lang yung death certificate ng asawa mo. Kung ang asawa mo naman ay foreigner tulad ng Japanese, kailangan mo lang isabit ang kanyang death certificate na may apostille. Kung ikaw naman ay divorced, annulled, or legally separated, kailangan mo lang magsabit ng additional marriage certificate na may annotation. There you go! Kaya kung gusto mo ulit gamitin ang maiden name mo sa iyong passport, sundin mo lang yung mga documents and follow our page for more videos like Bakit this. nga ba hugis kabaong ang Manila City Hall? Mga kaibigan, isa ang Manila City Hall sa mga sikat na tourist attraction sa Metro Manila dahil sa napakalaking orasan nito na nagliliwanag kapag gabi at ito rin ang tinaguriang pinakamalaking clock tower sa buong Pilipinas. Sa kabila ng lahat ay alam nyo bang kakambal rin nito ang hiwaga at kwentong katatakutan dahil na rin sa kakaibang hugis at disenyo ng gusali na parang isang kabaong. Ayon sa kwento, ang disenyo nito ay binase raw sa kalasag o shield ng mga Knights Templar na sumisimbolo na ang Manila ay nasa ilalim ng divine protection. Gayunpaman ay katakatakang mula nung nagawa ito noong 1941 ay mistulang na isama ito sa listahan ng mga pinakanakakatakot na lugar dito sa Pilipinas dahil sa iba't ibang kwentong kababalaghan ang bumabalot dito kung saan naging saksi mismo ang mga empleyado sa loob ng gusali. Kaya naman kaibigan, kung nakapunta ka na dito o may kakilalang nagtatrabaho dito, ay subukan mo siyang tanungin kung meron ba siyang nakakatakot na karanasan sa lugar na to. Sino ang nagnakaw ng bandila ng Pilipinas? Misteryong nakalambong sa ating kasaysayan ang biglaang pagkawala ng orihinal na watawat na iwinagayway noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ang bandila ng kalayaan na nagpasiklab ng damdaming makabayan sa buong kapuluan. May nagsasabing dinala ito ni General Aguinaldo nang lumabas siya ng Luzon upang iligtas mula sa kamay ng mga Amerikano. Mayroon namang bulong-bulungan na itinago lamang ito sa isang ligtas na lugar, habang may iba pang bersyon na nagsasabing nawasak ito sa kasagsagan ng digmaan at hindi na muling nasumpungan. Ano ang tunay na kahulugan ng mga nakatagong simbolo sa watawat ng Pilipinas? Isa-isahin natin ang mga simbolo nito. Ang puting tatsulok ay sumisimbolo sa pagkakapantay-pantay at kapatiran. Sa bawat sulok nito, may 3 gintong bituin na kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao, isang tanda ng pagkakaisa. Sa gitna, makikita ang gintong araw, sumasagisag sa kaliwanagan ng isipan. Ang 8 sinag nito ay para sa 8 lalawigan na unang naghimagsik laban sa mga Kastila: Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, Batangas at Cavite. Ang kulay bughaw ay sumisimbolo sa kapayapaan at katarungan, habang ang pula ay tanda ng katapangan at mga sakripisyo ng mga Pilipino sa digmaan. Ang puti naman ay nagpapakita ng kalinisan ng budhi at puri ng ating lahi. Pero alam mo ba
Kapag ang watawat ay nakawagayway ng pula sa itaas, nangangahulugan itong nasa ilalim ng digmaan ang Pilipinas. Pero nangyari na ba ito? Pag-usapan natin sa susunod na video. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang.